Sa mapagpalang araw po sa ating lahat at ang sunod naman po natin tatalakayin ay ang pagsasagawa ng pulong. Ano nga ba ang pulong? Ang pulong o meeting, lalo na ang business meeting, ay bahagi na ng buhay ng tao sa kasalukuyan. Ito ay ang pangkaraniwang gawain sa loob ng mga samahan, organisasyon, kumpanya, paaralan, institusyon, at iba pa. So sinasabi dito na ang pulong po ay ang pagsasama-sama ng mga miyembro ng isang organisasyon upang pag-usapan ang isang topic or agenda. Sa pagpupulong rin ito na gagawa ang pagbobotohan, kung meron man silang pagbobotohan, at ang pag-uusap upang mas mapadaloy ng ayos ang isang programa or ang kanilang mga naging agenda. Bukod sa regular na pulong kung saan nakakahanap ang mga tao kabahagi ng meeting or pulong, ginagawa na rin sa kasulukuyan bunga na rin ng makabagong teknolohiya ang teleconference, video conference at online meeting sa pamamagitan lamang ng internet. Sa panahon natin ngayon, meron na rin tayong mga pagpupulong na hindi face-to-face na nangyayari or hindi mo kaharap yung ka-meeting mo. Kasi pwede natin na gamitin ang internet or data para mas madali ang communication kung nasa malayo man ang ating makakapulong. Mas mapapadali pati ang pakikipagkomunikasyon sa ibang miyembro kung halimbawa na magkaroon ng emergency meeting ay mas madaling mahahagilap ang mga miyembro if merong internet at magkakaroon na lang sila ng online meeting. Meron din tayong mga 5 elemento ng pulong. Ang una ay ang mga layuning legal. Ang anumang pagpupulong ay dapat na may mga legal na layunin. Ang mga pagpupulong na labag sa batas or di ethical at hindi balido sa mata ng batas. Ang pangalawa ay ang naghahatid ng tamang pangunawa sa tamang panahon. At ang pangatlo, pinamumunuan ng isang tagapangulo. O ang pagpupulong ay dapat may pangunahan na isang tagapangulo na itinalaga o pinili ng mga miyembro. Dapat may isang tagapanguna nung sa meeting or sa inyong pulong para siya yung magsasabi ng mga agendas or dapat inyong pag-usapan sa pulong at mas ma-organize ng ayos ang daloy ng meeting. Ang pang-apat naman ay dapat mayroong tiyak na agenda. Nararapat na may tiyak na agenda ang pagpupulong. Sa agenda, iikot ang diskusyon o talakayan. Kung ano lang yung nakalagay sa agenda, yun lang yung dapat yung pag-usapan. Liban kung meron kayong maidugtong sa huli na other matters or iba pang pwedeng pag-usapan sa pulong. At ang panglima ay dapat may quorum. Kadalasan ginagawa ang meeting nito kapag ang style ng meeting ay parliamentary procedure. Kasi hindi maaaring magsagawa ng pagpupulong ang isang organisasyon kung hindi 50 plus 1 or kung hindi mas marami sa kalahati ang a-attend sa pulong. Kasi sa kadalasan, sa pagpupulong nagkakaroon din ng mga butuhan, katulad na lang ng halimbawa magpapagawa ng program na may program flow na kailangan ng boto ng mga member ng isang organization. Kaya dapat may quorum yung meeting. Dadako naman tayo sa alituntunin upang maging mabisa ang pulong. Ang una ay ang pinakamahusay ang piling leader. Ang mahusay na tagapanguna ang siyang susing elemento para sa isang epektibong pulong. Ang leader ang tagtatakda ng tono, ang tumitiyak na ang agenda ay masasakop, ang humihikayat ng paggalang sa lahat ng kalahok at kani-kanilang ideya at gumagabay sa pangkalahatang proseso. Gaya ng sabi kanina, dapat merong isang tagapanguna ng pulong upang mas maayos mailahad ang lahat ng agenda at mas maayos ang maging daloy ng isang pulong. Pangalawa ay ang ibahagi ang layunin ng pagpupulong. Linawin ang layunin ng pulong upang maging malay ang mga miyembro hinggil sa patutunguhan ng tatalakayan at hindi mawala sa agenda. Kailangang alam ng miyembro mo kung ano yung daloy ng magiging pulong nyo upang magkaroon sila ng mga ideya at kung may gusto silang idagdag or
opinion nila ay pwede silang magbahagi. Ang sunod ay gumawa o bumuo ng layunin at agenda. Gumawa o bumuo ng layunin at agenda para sa schedule ng pulong, tulungan ng mga dadalo na malaman kung ano ang aasahan at i-frame ang impormasyon sa kanilang isipan. Kailangan may agenda ang isang pulong upang alam lamang ng miyembro kung ano o kung hanggang saan lamang ang sakop ng pag-uusapan sa isang meeting. Ang sunod ay anyayahan ng mga kalahok. Iniimbitahan ng mga kalahok sa pulong. Magpahahalagahan nila ang paggalang mo sa kanilang oras. Iwasang anyayahan ang mga kalahok na hindi kailangang naroon. At ang panglima, piliin ang pinakamainam na araw at oras. Kapag mag-schedule na isang pulong, isaalang-alang ang araw at oras hanggat maaari ay iwasan ang oras pagkatapos ng tanghalian. Maaaring ang mga tao ay katatapos lamang kumain. At ang panghuli ay ang pagsisimula at pagtatapos. Isang malinaw na tanda ng paggalang kung sisimulan at tatapusin ang pagpupulong ayon sa itinakdang oras. Mainam sa mamumuna ng pulong na maglaan ng 5 minuto para sa setup. Kung hindi kakayaning masakop ang lahat ng mga oras at item sa agenda, mag-schedule ng isa pang pulong. Kasi syempre, kailangan natin na intindihin din yung oras at araw ng mga member natin. Kaya dapat, kung ano lang yung itinakdang oras para sa pulong, ayon lang sana yung ma-consume pa. Kung hindi naman matatapos sa oras na yon, pwede naman kasing mag-schedule rin ng panibago pang meeting para lang hindi rin ma-drain yung utak nila at hindi masayang yung natitira nilang oras kasi may mga bagay pa silang dapat gawin sa oras na yon na nakakain pag nasumusobra na ang oras ng pulong. Ang pulong ay babaliwala kung hindi maitatala ang mga napag-usapan o napagkasunduan. Ang opisyal na tala ng isang pulong ay tinatawag na katitikan ng pulong. Ito ay kalimitang isinasagawa ng formal, objektibo, at komprehensibo o nagtataglay ng lahat ng mahahalagang detalye na tinalakay sa pulong. Kailangang maitala ang lahat ng napag-usapan sa isang pulong sa isang formal at objektibo. Ang kadalasang gumagawa nito ay ang mga sekretary or sekretarya ng isang organisasyon. Ginagawa ito upang kung sakali man na hindi rin matuloy ang meeting or meron pang mga agenda na hindi natatalakay sa isang pulong at kung sakali mag-schedule sila ng panibagong pulong ay may mababalikan sila at matatandaan nila kung saan nagtapos or kung anong agenda na ang susunod na tatalakayin kung merong minutes of their meeting or katitikan ng pulong. Ito rin ang ang laging ipine-present sa mga resolution na kailangan ng isang organisasyon. Kinakailangan nakalagay ang paksa, petsa, oras at pook na pinagdarausan ng pulong at maging ang tala ng mga dumalo at hindi dumalo sa katitikan ng pulong. Kailangan malaman yung mga dumalo at hindi dumalo upang malaman din kung ang isang pulong ba ay quorum o hindi or kung magpapatuloy ba sila sa isang meeting o hindi. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay tatalakayin natin ang patungkol sa video conference. Ayon po dito, nakasulat po dito, ang video conference ay isang uri ng komunikasyon gamit ang teknolohiya kung saan nagkakaroon ng live na ugnayan ang dalawang tao o mas higit pa na tao mula sa magkaibang lugar. Layunin nito ang makipag-usap, makipagtalakayan at magbahagi ng impormasyon gamit ang video, tunog at iba pang presentasyon tulad ng teksto at larawan. Karaniwang ginagamit ito sa edukasyon. Halimbawa na lang nito ay ang pagkakaroon natin ng online class kapag wala tayong face to face. Nagkakaroon tayo ng video conference. Formal ang
ang pinag-uusapan dito. At hindi lang sa edukasyon nagkakaroon ng video conference, kundi sa negosyo at sa iba pang larangan. Naiiba ang teleconference at ang video calling. Ang sabi po dito ay naiiba ito sa teleconference na audio lamang ang gamit at sa video calling ay kadalasan para sa maliit na informal na grupo. Upang maging epektibo ang video conferencing, kailangan ng maayos na koneksyon at angkop na teknolohiya upang malinaw na makita at marinig ang mga kalahok ng mga kalahok. Naiiba ang teleconference at ang video calling sa video conference. Kapag sinabi po kasi nating teleconference ay audio lamang, wala siyang video. Halimbawa nito ay yung kapag meron tayong mga video conferencing na nakapatay ang camera at ang maririnig mo lang ay yung boses lamang. Hindi buhay dito yung camera, naka-off sila. At ang video calling naman ay ito talaga karaniwang na nangyari sa atin ito. Halimbawa yung kapag tumatawag yung mga pamilya mo, yung mga kapatid mo, yung pinag-uusapan nyo dito, diba, ay mga informal lang. Yun yung mga video calling. O halimbawa yung mga kaibigan mo pa na nagkakaroon kayo ng mga ugnayan sa isa't isa. Narito naman ang kabutihan ng video conferencing. Ayon dito, ang video conferencing ay may maraming benepisyo, hindi na kailangan pang maglakbay o pang makipagpulong. Kaya nakakatipid ito sa oras, sa pera, sa pagod. Napapadali rin ang mabilis na pagtitipo ng mga tao kahit magkakalayo. Nakakatulong ito sa telecommunicating o pagtatrabaho mula sa bahay at nagbibigay daan sa pagpupulong anumang oras. Sa henerasyon natin ngayon talaga ay mas lalong lumalawak ang pag-unlad ng teknolohiya sa panahong ito, kaya naman lahat ng ating ginagawa ay napapadali siya. Dito nga sa ating pag-video conference, kung noon ay nagkakaroon pa tayo ng mga, yung halimbawa patawag pa ng mga barangay, pupunta pa kayo dun sa lugar na yon para lahat kayo doon mag-meeting. Pero ngayon iba na, dahil sa video conferencing ay mas napapadali ang ating mga komunikasyon sa bawat isa. Isang click mo na lamang ay ayan, nagkakatipon na kayo, magkakatipon na pala kayo. Halimbawa ulit natin ang sa larangan ng edukasyon, nagagamit ang video conference upang magturo at matuto sa paraang nasa loob ng silid-aralan. Sa negosyo naman nagsisilbi itong alternatibo sa harapang pagpupulong, kaya mas nagiging madali ang komunikasyon kahit magkakalayo ang bawat isa. Ngayon naman ay tutungo tayo sa iba't ibang uri ng video conference. Ang video conferencing ay maaaring isagawa gamit ang iba't ibang gadget tulad ng laptop, smartphone at iba pang na may internet. May dalawang uri ito batay sa dami ng kalahok. Ang una na dito ay yung point-to-point o dalawang site lamang, at ang multi-point o higit sa dalawang site na may central unit na nag-uugnay sa lahat. Pag sinabi po nating point-to-point ay yung dalawang tao lang ang nag-video conference dito. Halimbawa yung kaibigan mo, tapos ikaw lang. Halimbawa yung magulang mo, yung nanay mo at ikaw lang. Kayong dalawa lang ang nagkakaroon ng komunikasyon doon. At kapag sinabi natin multi-point ay higit pa sa dalawa. Halimbawa ay yung nagkakaroon kayo ng video call ng inyong mga kaibigan at ng iyong mga pamilya. Yan ang definasyon kapag sinabi natin multi-point. Naman ay tutungo tayo sa batay naman sa kagamitan video conference. Ang una dito ay
desktop video conferencing o ito yung ginagamit nating computer o webcam at microphone no. Ito yung personal nating ginagamit, yung ating laptop, yung ating cellphone. Yan yung pag sinabi nating desktop video conferencing, yun yung ginagamit natin. At pag sinabi naman nating yung pangalawa, pag sinabi nating telepresence, ito naman yung gumagamit ng malalaking screen para sa mas realistiko o life-size na pakikipagpulong. Kadalasan dito ay nangyayari ito sa malalaking kumpanya. Kapag nagkakaroon sila ng mga video conferencing ay gumagamit sila ng mga malalaking TV. Yun ay pag ginamit nyo siya ay parang nandun ka rin sa lugar na yon. Realistic siya, parang nandun ka talaga sa kaharap ka talaga nila. At yung pangatlo naman ay yung room base. Sinasagawa sa isang silid gamit ang projector o LCD screen na kahalintulad ng face-to-face na meeting. Ito naman nangyayari sa mga kumpanya din. Yung karaniwan natin ito kasing napapanood sa TV o nakikita din natin sa mga baka sa in real life. Ito yung nangyayari ang room base kapag nagkakaroon ng conference sa isang room lang. Nandun lahat ng mga tao na nagpupulong gamit yung mga LCD screen na yan, yung mga projector at iba pang mga kagamitan. Ngayon naman ay tutungo tayo sa iba't ibang uri ng video conference ayon sa sistema ng pagsasagawa nito. Una dito ay yung telepresence video conference system. Pag sinabi po natin na telepresence video conference system, ito ay para sa mga grupong nasa magkakalayong lugar na gumagamit ng malalaking screen at camera upang magmukhang isang lugar ang pagpupulong. Ito yung nabanggit ko nga kanina na gumagamit sila ng malalaking TV o screen para maging realistiko ang kanilang pagpupulong. Pag ginamit mo kasi siya ay kung makita mo siya ay talagang parang nandun ka sa lugar na yon. Karaniwang gumagamit nito at nagsasagawa nito ay ang mga malalaking kumpanya. Pangalawa po natin ay ang integrated video conferencing system. Ito yung sinasabi na para sa maraming grupo na konektado sa isang central system na namamahala sa audio at video, karaniwang gamit sa boardroom at classroom. Pag sinabi po natin integrated video conferencing system ay ito yung mga pinagsama-samang mga audio, video. Halimbawa na lang po dito ay yung Logitech Rally Bar. Ito ay isang uri ng technology na lahat nandun na siya. Nandun, may camera na, mayroon na siyang speaker, mayroon na siyang pang video at kung ano-ano pa. Ito ay isang technology na pinapadali niya yung isang video conferencing. Ginagamit yan sa mga, halimbawa sa mga malalaking mga conference na magaganap para mas madaling ma-set up ng mabilis ang video conference o mga presentasyon. Ang pangatlo po ay yung desktop video conferencing o ito yung para sa mga individual na isinasagawa sa laptop, smartphone o personal na computer. Ito yung nabanggit ko na rin kanina sa batay sa kagamitan. Ito naman ay yung sabi ko nga kanina na ginagamit natin ng personal nating laptop, mga cellphones, at iba pa na nagkakaroon tayo doon ng video conferencing. Yung pang-apat naman po natin na iba't ibang uri ng video conference ayon sa sistema ng pagsasagawa nito ay ang tinatawag nating service-based video conferencing system.
Ito naman po ay nangangailangan ng service provider tulad ng telecom companies upang may sagawa ang video conference. Nagkakaroon ng video conferencing kapag may ugnayan na dito ang mga iba't ibang kumpanya tulad na lamang ng telecom. At ang panglima po natin ay ang codec. Pag sinabi po natin codec, tumutukoy sa coder at decoder na karaniwang ginagamit sa video calls gamit ang smartphones at iba pang device na may audio at video. Kaya nangyayari na maganda ang ating mga video at ang ating mga audio ay yung codec po mismo yung gumagawa nito. Yung codec ang nagpapaganda sa ating mga video at sa ating mga audio. Yun po ang nag-aayos. Ngayon po naman ay tatalakayin natin ang patungkol sa komunikasyon sa radyo at telebisyon. Ayon po dito, ang komunikasyon sa radyo at telebisyon ay nagsisimula sa paghatid ng mahalaga at kawili-wiling impormasyon na nagnanais ipaunawa sa mamamayan. Sa radyo, pasalitang komunikasyon ang mga pangunahing gamit at nakatuon ito sa pakikinig, habang sa telebisyon naman ay pinagsasama ang tunog at visual, kaya nalilinang ang parehong panonood at pakikinig. Pareho sila ng layunin na maghatid o magbigay ng impormasyon, libangan at edukasyon. Itinuturing na makapangyarihang medium ang telebisyon dahil sa lawak ng naabot nito at sa kakayahan nitong maghatid ng mensahe ng mabilis, lalo na sa larangan ng negosyo at anunsyo. Samantala, ang radyo ay epektibo rin sa paghatid ng impormasyon gamit ang mga radio waves. Di ba nga sa panahon natin ngayon ay mas maraming mamamayan na ang gumagamit ng telebisyon dahil mas madali talaga maghatid ng impormasyon kapag telebisyon ang ating ginagamit. Narito naman ang komunikasyon sa telebisyon at radyo online. Sa makabagong panahon, dahil sa pagunlad ng teknolohiya, ayan na, sinasabi ko nga kanina na talagang sa panahon natin ngayon ay lalong umuunlad ang teknolohiya sa henerasyong ito. Maaari nang mapanood at mapakinggan ang mga programa sa radyo at telebisyon online gamit ang iba't ibang device. Kung noon ay pag sa radyo talaga ay nakikinig lang tayo, wala tayong nakikita, kundi makinig lang talaga tayo kung anong mga sinasabi na binibigay sa ating impormasyon. Ngayon ay hindi na. Ang radyo ay napapanood na natin siya sa TV, katulad na lang ng mga DCMM na yan, yung mga iba't iba pang mga radio station napapanood na natin sa TV, hindi lang natin napapakinggan, kundi nakikita na natin sila. At sabi pa dito, dahil dito, mas naging madali ang komunikasyon para sa mga tao kahit abala sa araw-araw na gawain. Ayan din na nakaka-apekto sa atin dahil mas lalo na talagang pinadali ang komunikasyon sa bawat isa sa atin. Yun lamang po at maraming salamat.